is God. So, palapakan natin si Lord. Isa sa palatandaan ng ating pagbabalik, ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo ay may ikakalat ang mabuting balita. May isi-share ang gospel, no, sa mansulok, at ginagamit ang new platform ngayon, ang media ministry, na kung saan ay talagang naikakalat ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So, bawat isa ay magamit ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? So, kamusta na po tayo lahat? Amen, namiss namin kayo. Noong nakaraan Saturday kasi, ay nag-anak kami sa kasal ni Mrs. No, yung mini-mentor kong bishop sa Cavite ay nag-silver wedding. Hindi kasi sila nakakasal sa church. No? Kasi siyempre, unbeliever pa, ay sa uwi sila kinasal. So, naging pastor, ayun, nagpapatuloy, na-enlight siya patungkol sa tinatawag na spiritual blessing with regard to wedding. Ayun. Then, ay yun naman kaibigan kong isa doon, hindi na kami pinauwi. Nung sinabi ko, okay, papunta ng Cavite, ay ako na in-schedule ng Sunday. So, doon na kami natulog. Amen? So, tayo ngayon ay sama-sama. Amen. So, sabi mo, advance Merry Christmas. Tama yung sabi ni Pastor Tim eh. Ang Pilipinas ang pinakamahabang nagse-celebrate ng Christmas. Okay, ngayon, ang ating pong pag-aaralan, every month nagkakaroon po tayo ng team. Noong nakaraan, ating pong team ay faithfulness and fruitfulness. God revealing to us about His faithfulness and the fruits of our faithfulness to God. So maraming bahagi ang ating natutunan noong nakaraang buwan. So ngayon, ang ating pong tinatalakay ng buong buwan ng September ay guided and guarded. Why? Because of God's promises. So noong na Sunday ay tinalakay nyo about promises delivered by our pastor team. Ngayon naman ay the same team, guided and guarded by His presence. Sabihin nga natin, gabay sa aking buhay. Pag sinabing gabay, ito po yung nag-aakay sa atin. No, akay at gabay sa ating buhay. Kailangan natin yan. Kaya tayo naniniwala na ang platform ngayon ng napakarami ay maging sa location na pupuntahan mo, i-guide ka ng ways. Amen? Amen. So, pipindutin mo lang, kahit hindi mo alam, nagsasalita nga, Tagalog sa Pilipinas. Amen? Amen. Sabing gano'n ni, ang unang 100 metro, liko sa kanan. Pag malapit na, manatili sa kanan. At pag malapit na, ayan na ang kanan. So, ginagay tayo. Kasi minsan may pinuntahan kami, gumamit kami ng Waze, papunta kami, magpupunir service Tagaytay sa somewhere in Cavite. Dito kami dumaan ni Pastor Senet sa Tagaytay, then winace na namin. So, yung memorial at eksakto yung location. But one thing we discover, talagang kailangan natin ang connection. Sabihin natin, connected. Pag sinabing connected, you are online. Para ikaw ay makasagap ng internet for you to locate your destiny. Para maalaman mo talaga ang destination mo. So ngayon pag-aaralan natin, manggagaling sa Deuteronomy chapter 1, verse 29 to 33. At babasahin ko po ito. Ito ang ating teksto ngayon po umaga. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad na nakita niyong ginawa niya sa Ehipto sa ilang. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito tulad
ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Subalit, ang sabi dito, sa kabila ng sinabi ko hindi pa rin kayo nagtiwala sa Kanya. Verse 33, gayoy siya ang mangunguna sa inyo. Makinig po tayo dito. Pinatnubayan niya kayo sa magitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw. At ituturo ko sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong pagkakampuhan. Pinagpala ng Diyos ang kanyang salita. May tanong ako inilagay dyan, ba't tayo minsan ay nag-aalala? Sabi namin, why we do afraid in life? Minsan ito ang talagang pumapasok sa ating isipan. Ba't ka mag-aalala? Amen? Normal ito sa tao. Mag-aalala ka. Lalo na pag ikay mayroong mga anak na maliliit. Lalo na pag aalis ang mahal mo sa buhay. Wala akong paki doon. Paalis na misis ko. So, ibig sabihin, why? There is a big question na kailangan masagot. Na anong mangyayari kung ikaw ay mag-aalala? Kasi ang pag-aalala, ayon sa Matthew chapter 6, ay iniisip lang ng taong walang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. O sabi mo, why do we afraid about your life? Ba't ka nag-aalala? Lalo na ikaw, pag ikaw ay mag-aasawa, mag-aalala ka. Paano na ang buhay ko? Mga nanay, nag-aaral ang mga anak, paano na? There is something question na talagang kailangan natin madil o malaman. So itong Israel, nag-aalala sila. Kasi ang kanilang pag-aalala, sila'y nabilanggo sa tinatawag na Ehipto. Naandoon ang establisadong pagkain araw-araw. Yung nga lang, hindi sila malaya. Naandoon yung pagkain nila. May shelter sila. Pero ang kailangan sa kanila ay lumaya sa pagkaalipin. At tinawag ng Diyos si Moses upang sila ay pangunahan. Amen? Hello? Pangunahan sila. And the history speak na talaga nagdesisyon sila na lumikas at umalis sa pamumuno ni Haring Paraon. At yun nga, naglakbay sila. So maraming argumento, maraming assurance ang kailangan mapatunayan ni Moses kung talaga siya gagabayan. Naandong yung kamay ay inilagay sa robe at pagkatapos ng kanyang inalis ay nagkaroon ng ketong at pagkatapos siya ibinalik uli at pagkatapos ay nawala. So maraming pong assurance na yung gagawin yung paglalakbay ay hindi kayo nag-iisa. Merong Diyos na gagabay sa inyo, gugwardyahan kayo at kayo ay gagabayan. Amen? So hanggang sa dumating nga kay Kimpero, ipinaalam at pagkatapos ay pinakawala naman. Ito na ngayon nung sila nasa ilang na naglalakbay. Naandun yung afraid, naandun yung fear, naandun yung alinlangan, dumadaing ang mga Israelita. Moses, dinala mo ba kami dito para kami mamatay? Kasi kung hindi sila manalangin, walang manang darating. Kaya sabi nga nung iba, mabuti pa nung kami nasa Ehipto, kumakain kami sa oras. Mabuti pa nung kami nasa Ehipto, tulugan namin, ay meron kaming shelter. Pero dito, wala. Pero buhay ang Diyos. Pinadalan sila ng haliging ulap pag-araw. Wala kang tent, pero tinatakluban ng ulap ang araw para hindi sila mainita. Amen. Sabi ng mga Israelita, wow, ang laking payong nito. Amen? At pagkatapos sa gabi, wala naman liwanag. Minsan may malamig ang panahon, ang binigay naman sa kanila ng Diyos ay ang tinatawag na wall of fire. Nagliliwanag yung haliging apoy na habang sila naglalakbay, lumiliwanag ang kanilang dadaanan hanggang sa matunto nila. Pero sabi nga ng Bible, sa kabila ng sinabi ko sa inyo,
hindi pa rin kayo naniniwala sa Kanya. Yan ang tugon ni Moses. O sabi mo, do you pray? Nag-aalala ka ba? Minsan, ang pag-aalala ng iba, nagkakaedad na ako. O di ba? Amen? Hello? Why do you pray? So dito, ang ating pong idea kung bakit kung sinishare ito, for us to give us an assurance, there is a one God who always guiding us and guard us. Amen? Para tayo magkaroon ng assurance na ang nakilala nating Diyos ay hindi Diyos ng tag-araw lang. Ang nakilala natin Diyos ay hindi Diyos lang ng pagpapala. Ang nakilala natin Diyos ay Diyos ng araw-araw may himala. Palapakan natin si God. Ang kailangan lamang ay you need to recognize, Lord, ano pa ang aking gagawin? Guide me. Amen? Amen ba? So, kailangan talaga natin ng gabay. Kaya makikita natin, walang edad ang kailangan ng gabay. Hindi porke ikaw ay nakatapos ang pag-aaral, sarili mo ng buhat ang sarili mo. Hindi mo na kailangan ng gabay. O kaya naman, pag dumating ka ng 18, katulad ng batas ng Amerika, pag dumating na 18 years old, legally, pwede na daw sila mag-separate sa kanilang mga magulang. Ang tawag noon ay independent living. Amen? Nakuha niyo po ba? So, hindi maabot ng gabay ng magulang, hindi maabot ng gabay. Kaya ano ang mangyayari pag isang tao ay walang gabay? Amen? Nalolos kuman. Naliligaw. Kasi bakit? Walang gabay. Amen? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang karakter ng Diyos sa paggabay sa atin at ano ang dapat natin maging response at ano katungkulan ng iglesia upang tayo gabayan para hindi natin ma-misinterpret. Amen? Are you ready now? Okay, buksan po natin ang ating Bible sa Ecclesiastes chapter 7 verse 14. Therefore, a man cannot discover anything about his future. Yan ang sabing ni Haring Solomon. Kaya wala daw nakakaalam ng ating bukas. Wala nakatatayo ng kanyang araw bukas ay alam niya mangyayari sa kanya. Amen? Wala. Ang sabi ng Ecclesiastes na wala talaga. Kaya ang sabi dito, therefore, a man cannot discover anything about this future. And what we need to do? Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 8 verse 7, since no man know the future, who can tell him what is to come? Kung hindi nga alam ng tao ang kanya kinabukasan, sino naman na magsasalita sa kanya sa mga bagay na darating? Kasi hindi mo nga alam eh. Dito lang sa San Pablo, baka hindi mo alam lahat ng kanto rito, maliligaw ka eh. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Hello? Ako, pagka ako po nag-out of the country, lalo na pag sinundo ako, sabihin nung pinaka-host, Bishop, dito po kayo mag-i-stay for 15 days. So, una kong gagawin, bababa ako, siyempre, tatandaan ko yung building. Kasi pare-pareho ng room eh. Amen? So, alamin ko saan ba dito ang marketplace? Siyempre, kailangan mo kumain. O, inaalam ko yon, ikot-ikot. Nagiging familiar ako doon. Tapos, pag ako'y may pinuntang isang lugar, aalamin ko yung port, place of origin. Ang problema, nangyari sa akin, ginabi ako, pinag-taxi ako, yung taxi driver, hindi marunong mag-English. Puro, Chinese eh. Nakuha niyo po ba? Ay, hindi kami magkaintindihan. Bigla ako dinala sa pulis. Sabi ko, ano kaya? Yung pala, yung pulis marunong English. Oh, sir, what is the problem? Sorry, the driver is wala daw alam sa English. Where you're going? Sabi ko, I'm going to this place. Okay. O, siya, mamaya, yung driver biglang arangkada na. Ikot-ikot, pinaikot lang pala ako.
Mamaya, pangaw, building, okay. So mula noon, ang ginawa ko, doon sa gwardiya, isulat mo nga sa English ang building na ito. Isulat mo sa Chinese ang building na ito. Nakuha niyo po ba? Hello? Kasi sa gabay, kailangan mo ang magtanong. Pag ang tao ay hindi alam ang pupuntahan, magtatanong ka. Mahirap yung magdudunong-dunungan ka o mahihiya ka. Ay, nakakahiya naman, baka sabihin, ignorante ako. Abay, kaysa naman, kay maligaw. At di magtanong ka. Kaya nung ako po ay lumalabas ang bansa, mayroon akong maliit na booklet. No? Ito, malaking problema sa Korea. Sa Hong Kong, may street. Sa Macau, may street naman. Iba naman. Espanyol. Bienvenidos. Nakalagay doon sa exit. Saida. Sabi ko, kaya pala kilala kong Saida, puro exit ng exit sa church. Nagmamanifest yung pangalan doon sa pangalan. Walang pinirmahan church. Kasi ang pangalan, Saida. Ang meaning pala ng Saida sa Macau, exit. So, ibig sabihin, nasa iyo ang ikaliligaw mo, right? Amen. So, sa Christian living, tayo ay meron journey na kailangan natin pong marating. Amen? So sino ang gagabay sa atin? Buksan natin ang Bible. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 13, nothing in all creation is hidden from God. God's sight. Everything is uncovered. Sabi nga natin, everything is uncovered. And laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. So talagang lahat tayo magsusulit. Sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng mangyayari, talagang lahat tayo magsusulit. Halimbawa, naligaw ka. So sa pagkaligaw mo, hindi ka sumunod. So ano pagsusulit mo? So ang pagsusulit mo ay loss. Mawawala ka. Kasi uncover nga eh. Alam ng Diyos lahat. At lahat ng iyon ay ipagsusulit. So, ibig sabihin, ang maaapektuhan pag tayo ay hindi guided, no other than ourselves. Sabihin natin, kailangan mo ang gabay. Kailangan ng bawat isa ang gabay. Kasi kailangan yun. No? Kasi pag may gabay, alam mo. Pag inutusan ka, alam mo na dapat gawin kasi may gabay at may instruction. Nakuha niyo po ba ako? Hello? Amen. So dito makikita natin, He is not limited by time. Our God is not limited by time. Our God is not limited by history and everlasting to everlasting. Kaya sa buhay ng bawat isa, ang kailangan natin ay you need God every day. Sabihin natin, I need God. He is the all-knowing God. He know everything. Uncover lahat nga eh. Lantad sa Kanya. Nagsosolo ka man sa isang kwarto, nagsosolo ka man sa Maynila, ano man ang ginagawa natin, we are all uncovered in the sight of God and everything, ang sabi dito, to whom we must give an account. Amen? Kaya, lahat tayo, kahit pastor, kahit mga leader, talagang ipagsusulit mo yan. Kaya sabi nga, Lord, I need your guidance. Amen? Hindi ka pwede maglakas-lakasan. Hindi mo pwede kip-kipin lang na, bibigay na ako. So, kailangan touch somebody. No? Kaya meron po tayong young people para, mamaya, mayroon pa na service sa young people. So, kaya meron po tayong professional, meron tayong men's ministry, meron tayong adult ministry. What is the reason? Para lang ba magkaroon ng ministry? No. The number one reason, everyone ay magiging extension of God's wisdom for us to guide everyone. Sabi natin, guidance. Guard. May guidance ang kailangan natin. I-guide tayo. Kaya do not misinterpret somebody who telling you about these things for you
na ito dapat, ganun dapat. Kasi, bakit? Siya yung binigay ng Panginoon. Do you remember the life of one of the king from the Bible? No? Alam naman natin ay si King Saul. Si King Saul, during that time, appointed by God. Pero dumating nagkaroon siya ng lost decision. Bakit? Kasi hindi niya inonor yung God Himself. Nanangan siya sa strength niya. Sabihin natin, nanangan siya sa kanyang lakas. Kaya, dumating ang sandali, nagkaroon siya ng wrong decision. So, anong ginawa ng Diyos? Niraise up ng Diyos si David. At siya ngayon ang nag-take over sa kingdom ni Saul. At ano ang nangyari kay David? Alam naman natin, David ay nagkamali din. Pero kagandahan sa kanya, meron siyang teachable spirit. Nung sinabi nung isang tao na, ano gagawin mo pag ang isang alaga mo ay kinuha na iba? Ang sabing ganon ay, kailangan may punishment. Nakuha niyo po ba ako? At ang sabing ganon, ikaw po yun, sapagkat inangkin mo ang babaeng hindi naman para sa iyo. So nanalangin agad si David, restore me the joy of my salvation, and let the renew a right spirit within me. So nagkaroon siya ng teachable heart, nag-aid siya, at nagkaroon ng restoration. Alam nyo, iba ang prayer ni Solomon nung siya'y bumaksak, iba ang prayer ni David nung bumaksak. Nung bumaksak si Solomon, ang pinag-pray niya, restore the kingdom. Pero kay David, nung bumaksak, rejoice the joy of my spirit. Ang laki na pagkakaiba. Nakuha niyo po ba? Hello? Concern si Solomon sa kanyang kaharian eh. Kaya nung bumaksak, ang sabi niya, restore the kingdom. Pero si David, nung nagkamali, nagbigay ng guidance, hindi kingdom ang kanyang nire-restore, kundi restore me the joy of my salvation and let the new right spirit within me. Nakuha niyo po ba? Pag may nangyayari, hindi pwedeng restore my finances, restore the blessing I had before. No. Ang sasabihin mo, Lord, restore me. Ano ang dapat kong pakinggan sa iyo? Amen? Amen po ba? Kasi lahat ng bagay ay kalakip-lakip lang no. Kasi sabi nga, all ay uncover sa Panginoon. Lahat ay lantad. No? Alam niya. Alam niya lahat. Mag-reasoning ka, okay lang yon. Pero ang tanong, uncover yung pag-reason mo. Alam ng Diyos yan. Nakuha niyo ba? Amen? Amen ba? Alam ng Diyos na may pinagtakpan ka o uncover yan sa Diyos. Kaya nga, you need guidance. Right? Amen? So, tingnan natin po ang ikalawa. Dinidire-diretso ko po. Psalm 139 verse 16. Your eyes saw my unfortunate body. All the days ordained for me were written in your book before one of them and came to be. So makikita natin, the eyes saw my unformed body. Our imperfection, alam ng Diyos. Sabihin natin, may imperfection. Alam ng Panginoon. All the days ordained for me were written in your book. No, nababasa mo ang laman ng puso ko, nababasa mo lahat. Ang kalakasan ko, nababasan mo ang aking kahinaan. So, you need guidance to guard your living. Sabi natin, bantay. Sabi mo sa tabi mo, kailangan talaga natin ng bantay. Anong establishmento sa San Pablo, hindi na tayo alis, ang napakaraming gwardiya? Ano? Bangko. Bakit kaya? May binabantayan. Amen? Yung armor car na lang eh. O, pag may dalang malalaking bag, makita niyo yung dalawang gwardiya.
No? Amen? Sabi nga ni Yuri, ang ambulansya, hindi mo pwedeng harangin. Ang armor car, hindi mo pwedeng harangin. Dahil bakit? Meron silang binabantayan. Buhay, pera ang dala ng armor car. So, ang ibig sabihin nun, merong treasure na iingatan yun. Alam mo ba tayo, kayamanan ka sa harap ng Diyos? Sabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. Kaya kailangan kang bantayan. Kailangan may bantay sa'yo. Kasi lahat naandyan. Kailangan may magbantay sa'yo. At kailangan kang pabantay. Amen? O yung ating magagwapong tatay, binabantayan ng kanyang asawa. Lalo na nung naliligaw, aba, ay nako. Nako nyo ba? Amen? Bantay yun. Bakit? Kasi mahalaga sa iyo at malapit sa iyo. Amen. Kaya dito makikita natin sa buhay ng bawat isa, we are all vulnerable. Sabihin natin, vulnerable. Pag sinabing vulnerable sa Bible, open attack. No? Easy to tempt, easy to destroy. No? Kailangan. Kaya ikaw ang gagawa ng kaparaanan para guwardyahan yon. Amen? Hello? Lalo na pag mag-girlfriend, boyfriend, kailangan, guguwardyahan mo. Naka niyo po ba? Lalo yung mga mata, beautiful girl. No? Maraming nagbabantay at kailangan pabantay. Amen? O yung mga asawa nyo, tingnan nyo, ang gwapo, no? O taas ang kamay ng mga nanay na naandyan, katabi nyo asawa nyo, o tingnan nyo asawa nyo, gwapo? O sabihin mo, babantayan kita. O, amen. Kasi kaya ka babantayan, mahal ka. Sabihin mo, mahal kita eh. Sabihin mo, ayoko mawala ka sa akin. O, di ba? Amen? So, ibig sabihin, may halaga ang isang bagay o sino man tao na pag iyon ay binabantayan mo at kailangan mong bantayan. Sa Bible, bilang Kristiyano, ang bawat isa mahalaga sa harapan ng Diyos at kailangan may magbantay sa iyo. Una, magbabantay sa iyo si Lord. Uncover kasi. May mga bagay na sandali na yung plano mo, iniiba ng Diyos. Tama? Amen? Bigla kang pupunta dito, bigla ililis ka. Kasi alam nga na Panginoon, si Pablo, nangyari yun eh. Nangyari kay Pablo yun, nakasakay na siya sa bangka eh. Maglalayag na siya. At ang sabi ng mga kasama niya, Pablo, huwag ka nang tumuloy. Kumuha pa na sinturon eh. Halika, itinali si Pablo, ganyan ang gagawin sa'yo sa pupuntahan mo. So, anong ginawa ni Pablo? Nagre-route. Sabihin natin, re-route. Sometimes in our life, God will give us another way or rerouting us not because you fail. No. But because mapapahama ka doon at meron the best way for you na ikay makarating doon. Sabihin natin, reroute. No? Talagang i-reroute ka na. Anak, wag ka dyan dumaan. Kita nyo yung three wise man? Nire-route. Nung nakita nila yung sanggol, babalik sila kay Herodes, di ba? Kasi ang utos ni Herodes, pag nakita niyo ang sanggol, bumalik kayo sa akin at ako ay sasamba rin. O panatag po yung wise man. Dahil ang nagsalita sa kanila hari, hindi na pwede suwayin yun. Nakuha niyo po ba? Pero in the middle of the night, nung sila nagpiprepare na, one angel spoke to them. At ang sabing ganon, huwag na kayo babalik kay Herodes, mag-iba ka na kayo ng daan, huwag kayong dumaan sa dating daan. O sabihin mo sa tabi mo, iwasan mo ang dating daan. So kasi, bakit? Kasi yung dating dinaanan mo, naando yung kaibigan mo lasenggo, yung kaibigan mong basag-ulero, yung kaibigan mong adik-adik, lahat dinaanan mo yan, tama? Amen. At bigla kang nakakilala sa Panginoon. So kailangan mong gwardyahan.
So ang gagawin mo ngayon, bumalik doon, ay dinaanan mo, naghihintay si Lasenggo, naghihintay si Adik. Kaya ang gagawin ng Diyos, huwag kang dumaan dyan sa dating daan, dito ka dumaan, diretso sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen ba? So wala namang magagawa sapagkat tayo ay may free will. That is your choice. Na pag sinabing, huwag kang tumuloy dyan, dyan barkada mo. Di ba? Amen, huwag mong gawin yan. Ay medyo ikaw ay matigas ang ulo, ang ginawa mo ay sumunod ka, pagdating doon, bigla ka napahamak. Nagkulang ba ang Diyos? Hindi. Hindi ka lang nakinig. Amen? Kaya pag merong rerouting na ginagawa, nakikialam ang Diyos. Sabihin mo sa tabi mo, pag nakialam ang Diyos, magpasalamat ka. Kasi pakikialaman ka ng Panginoon, alam nyo ba? Ang buhay natin, hindi lang natin siya tagapagligtas. Bigyan natin siya ng kapahintulutan na siya'y makialam. Kasi siya lang yung nakakaalam na simula mo't wakas. Siya lang yung nakakaalam ng kahinaan mo't kalakasan mo. And you need guidance from Him. Amen? Kailangan mo yun. Kaya sa Bible, napakahalaga at makita natin noong panahon ni Moses, malaya sila pinatnubayan ng haliging apoy. Malaya tuwing araw, sisikat ng araw, lalo na pagtirik na ang araw, nagugulat na lang. At syempre, naandun din, meron tinatawag na pag-alala, nagugutom. At ang sabing gano'n ay, sawa na kami sa tinapay. Puro Skyflex na lang kinakain namin, mana. So, ano ginawa ng Diyos? Nagpaulan ng pugo. O, biro mo. Di ba? Kasi alam ng Diyos eh. Alam ng Diyos na puro quick-quick kinakain mo. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos na ang kinakain mo sa migoreng. Alam niyo ba yung migoreng? O, alam. Nalaman ko lang yung migoreng nung kami nasa Brunei. Yung pala migoreng noodles. So alam din ng Diyos na masawain ka. Alam ng Diyos na gusto yung makatikim. Pero kailangan ito gawin mo. Eto na naman, ginaydan sila. Nung pinaulan ng mana, sabi na God, kukuha lang kayo ng sapat sa bawang araw. Huwag kayong magtatago at pag-araw ng Sabado, dodoblihin nyo dahil pag-araw ng Linggo, walang mamumulot dahil sasamba kayo sa Diyos. Ay, yung iba, ayan na naman, hindi sumusunod. Mga sigurista, nagtago ba bakit? Hindi pa puno eh. Extra, bro. Sabi, hindi. Wise. So, yung iba, umaga-umaga, tanghaling gumising. Bakit? Nagtago sila eh. Yung iba na eksakto lang, labas sila, nagpuri sa Diyos. Lord, meron press. Yung mga narangan sa tinago, nung binuksan, bulok. Nakuha niyo po ba ako? Kasi kailangan ng guided and guarded. Kailangan kay guide para ikay magwardyahan. Ay, nung nagsawa naman sila sa tinapay, sa habag ng Diyos, pinatkim sila ng pugo. Nauhaw sila, nasa disyerto o sa tubig. Pinabukal yung bato. Na hanggang ngayon, sa lupang pangako, pinakita pa yung batong ang taas na ito daw ay totoo. Na dito daw yung hinataw ni Moses na bumukal ng tubig. Everything nangyari because of the guiding power of God. Sabihin natin, guidance. Hello? Sabihin natin, thank you, Lord, for your guidance. Sa Daniel chapter 2, verse 45, the great God has shown the king what will take place in the future. Kaya, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng maganda. So number 2, God's plan is better than your plan. He guide you. Iba yung plano mo, iba yung plano ng Diyos. Amen? Amen po ba?
Sa iyong paningin, ang plano mo'y maganda, pero may ibang plano sa iyo ang Panginoon. Right? Amen ba? Amen. Kahapon, maghapon po ako sa Cavite. Yung one session na September. Sabi ko sa pastor, wala tayong buong September, ngayon lang ha. Bakit? Wala. Malungkot ako ng buwan September. Ang nakakatuwa naman, inaltar calling si Mrs. Pinag-pray ni Bishop Leo. At kahapon, pinadaan kami doon. At may pasalubong kay Stepo. Yung pang nanay. So, guided pa rin. Kaya sabi ko, hindi man kita nakikita ka ni Lord. Di ba? Hindi mo man ako kasama mo si Lord. Ganun lang yun. Okay. Amen. Kasi yun ang plano ng Diyos eh. Kasi minsan, kung i-compute mo, i-reconcile mo, y equals y na naman. Ang kailangan doon, acceptance. Sabi nga sa kanya, binibiro ko, kailan ang flight mo? Biyernes. Lunes, hintayin mo ako. Sabi ko, meron ako pambili ng ticket. Yung wala, hindi pwedeng umalis. Pinipilit ko yung doktor eh. Hindi pwede. Sabi ko. Pero makita natin, alam niyo ba, I want to stay here. Chapter 2, number 2. Kasi minsan may plano tayo. Pero ang tanong, guided ba at guarded ng Panginoon ang plano? Kaya God has a plan better than your plan. Alam ng Diyos kung ba't ka pinauwi. Alam ng Diyos kung bakit ka natanggal sa work o tinanggal sa work. Alam lahat ni Lord yan. What we need to do ay ito. Lord, may the best ka sapagkat ikaw ang nakakaalam ng bukas ko. Amen? Amen po ba? Hello? Alam nyo, yung kwentuhan doon sa dialysis center, nakangiti gawa ng nung araw daw, dahil sa mahal, marami namamatay. Dahil nagtitipid, na imbis na magpa-dialysis ngayon, babayad ka ng 3,500, wala. Hindi na pupunta yung pasyente. Mamaya, naghingalo na. Sino mag-aakala? Sabi ko, Lord, biro mo, nadamay pati lahat. Gusto mo lang akong ilibre, pati sila nalibre. Nakita niyo po ba? Amen? So nakita ko doon, it is better plan. Siguro sabi ni Lord, lagi ka naman lumalabas, ikaw naman magpahinga na. Amen? Amen po ba? So may better plan ng Panginoon eh. Kaya napakahalaga na i-consider mo this, what happening to me, it is your plan. Amen? Hindi na ako na-surprise. At hindi ka dapat ma-surprise kundi ang Diyos ang nagbigay no. May the best. Amen ba? Ano sabi ng Acts 13:36? Ito ang kailangan natin. Acts 13:36. For when David has served God, purpose in his own generation, he fell asleep. Ito ang napakaganda. Na habang tayo buhay, alamin natin ang purpose ni God habang tayo buhay. Amen? Alamin natin. Alam niyo sa Tatay Kaloy, nung huling Sunday niya dito, nagkakasharing pa kami. Sabi niya, magpapagupit ako. Excited siya ito sa adult camp eh. Yung inuupo ng anak, ni Marie Chris, diyan nakaupo si Tatay Kaloy. Si Tatay Kaloy, pag kami pumupunta sa malamig, kahit ipipingkaw-pingkaw yon, alam nyo, inaayos niyang bangko. O, ayan na si Bishop. Yung amplifier ni Marvin, bibit-bitin nun. Ibig sabihin, in his generation, before sleep, he want to serve God in his generation. Kasi alam nyo, bihira lang yung dumarating sa ating generasyon na maglingkod. Kaya ako, yun ngayon ang pundasyon ko.
Habang ako'y may hininga, I will serve you in my generation. Habang ako'y may hininga. Dalawa lang prayer ko eh. Sabi ko sa Lord, bagamat mahaba pa buhay, huwag kayo malulungkot naman. Ano? Ang prayer ko sa Lord, Lord, kung yung kunin mo, after my preaching, uuwi lang ako, ayun na. O kaya naman, matutulog ako na sa gabi, hindi na ako magising. Kaya pag ako'y magpipreach, makinig na kayo. Hindi. So mahaba pa buhay. Bakit? Kasi kayo ang guard ko to pray for me. Amen? Pag pinabayaan nyo na si Bishop sa prayer ninyo, ay ano na mangyayari? Ramdam ko prayer ninyo. And that is the guidance of God. Amen? At ako din naman nagpipray sa inyo. Kasi in my limited body na. Kasi sorry doon sa pagkagabi funeral service, hindi. Dalawa nagbabawal sa akin. 3 pala. Una si Lord, ikalawa doktor, ikatlo misis ko. Ang doktor, hindi ako tatakot. Isa lang. Kaya kala Pastor Marvin bagamat very close sa akin ng pamilya. Dumalaw na ako nung paggabi na. Dumating na sila Pastor Tim. Nakatingin na yung doktora ko. Hindi na ako rap yun. O kaya kayong mga asawa ng lalaki, pag ang tingin na asawa nyo nakaganon, kailangan alam nyo yung sign. Guardia yun eh. Di ba ang guardia din tutulog? Ang guardia lagi yan. At salamat, nagbigay ang Diyos sa atin ng guardia. Para sa ikabubuti. So yung last night, gusto ko pumunta ay after my dialysis. Tuesday inilibing, di ba? At Tuesday last night, gusto ko talaga. Sabi ni Mrs. Huwag na, may mga leader ka naman. Purihin ng Panginoon, napakahalaga. In our generation, think about this, na talagang maikli ang buhay, tama yung sabi. Nga lang, what is the purpose of God in your generation? What you need to do to serve God. Amen? Ang ikaw ay magwalis dito, paglilingkod sa Diyos yun. Ang mag-ayos ka ng bangko, paglilingkod sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin dito, yung nag-aalis ng tela ng TV, paglilingkod sa Diyos yun. Amen? It is not only a responsibility we need to do, but in every way, whatever you do, drink or eat, you do it for the glory of God. Kaya lahat. Nagpipreach ako not because I am your pastor. Nagpipreach ako because this is the way I serve God. Amen? Nagpupunta ako ng Cavite not because of anything. Kasi bisan tulak pa ako sa gasolina eh. Nakaw niyo po ba ako? Pero ginagawa ko yon because I want to serve God in my generation. At marami nagpapatotoo. May nag-chat sa akin kagabi. Kasi yung minemento ko sa US, hindi makakauwi ng November. Yung pamilya, uwi daw ng January, pero alanganin. Sabi nung kaibigan ko, Bishop, mag-prepare ka. Nakausap kami nung ating kaibigan pastor sa US. Kumuha ka ng visa sa US, siya mamamasahin sa iyo back and forth. Sabi ko, praying. Amen? Payagan ako na 3 persona. Payagan ako ng 3 persona. So opportunity. Pero sabi ko, kahit ako hindi makarating dyan, nag-online naman kami. Nagtuturo. May mga mini-mentor ako, nagsesend ako ng mga teaching. Tuntua yung iba, thank you. Pang-discipleship ko na ito. So kasi anumang paraan, meron tayong paraan para tayo maglingkod sa Diyos. Amen? Yung dumalo ka sa online sa prayer meeting, naglilingkod ka sa Diyos noon. Amen po ba? Yung pumunta ka doon sa unahan, na naka-uniform pa kayo, naka-green, ang ganda nung linggo, nakita ko, sa picture. Abay, hindi naman po yung
Siyempre, maganda kayong tingnan, pero yun ay paglilingkod sa Diyos. Nakanya mo ba? Yung mga ating mga dancer sumasayaw. Sa ordinary young people and professional, ba't ako ba nagsasasayaw doon? Hindi. Kasi yun, ang way ng paglilingkod sa Diyos. Kaya iba't iba nga ng kaloob, iba-iba tayo ng bahagi sa katawan ni Kristo na tayo maglilingkod. Amen? Amen po ba? Yung iba nagpapagamit ng bahay. At doon nagsimula ang life in Christ. Nung pinagamit ni Kuya Ted at saka ni Ate Gina yung bahay nila. Tapos, yung lugar na yon, so dumami na ngayon ang bawat bahay. Amen? Amen po ba? Lahat ng ating ginagawa, yun ay serving the Lord in your generation. At ito po maganda. Dahil ikay naglilingkod sa Kanya, gagwardyahan ka ng employer mo. Do you believe? No, kayo nagtatrabaho sa San Miguel, guided ako ng benepisyo. Kasi na-aksidente ako ng 3rd degree electrical burn, 15 days ako sa ospital. Wala akong ginastos, kundi pumirma lang. Bakit? Covered ako ng company. Alam nyo ba pag tayo naglilingkod sa Diyos, you are covered by the owner of the church, and the owner is the Lord Jesus Christ. Amen. Siya yung owner nun eh. Kaya ano benepisyo natin sa Diyos? Siyempre, kalakasan. Covering ng kalakasan araw-araw. No? Ako, alas 4 na lagi magising, nasaya yun eh. So, ibig sabihin, talagang lahat ng bagay, may plano ang Diyos. At doon ko nakita, pag ikay naglingkod, yung may-ari ng ministry na pinaglilingkuran mo, ang mag-guide sa'yo at gugwardyahan ka. At yun ang dahilan kung bakit sasamahan ka in your journey. Sasamahan ka sa bawat desisyon. Sasamahan ka sa lahat ng planuhin mo. Sasamahan ka. Yun ang nangyari sa atin sa life in Christ. Kung hindi tayo ginagayad ng Panginoon, ay nasan kaya tayo ngayon? Naupa pa rin tayo ngayon. Di ba? Amen po ba? Hello? Pero may guidance tayo. Ano gagawin natin? O may hinipong pamilya. Under the guidance of God. Na yung mga kamag-anak nagtataka, ba't kayo nagbigay ng lupa? Eh wala kang magagawa. Si Lord na kumausap eh. Amen? Nabuo itong second floor, 800,000. No? Saan galing yan? May mga kinakausap ang Diyos. Ginagay tayo ng Panginoon. At masarap maglingkod pag ang may-ari, ginagabayan tayo. Ang may-ari ng life in Christ, hindi posible siya. Malimig ko sabihin, pinangungunahan ko lang kayo, ang may-ari nito ay kayo. Kasi after 20 years, 18 na ako noon. So siguro, buhay pa rin ako noon. Pero hindi. Nagmamay-ari si Lord. Kaya let us serve God. Okay, buksan po natin ating Bible sa Hebrews 13:5. God guided is you're in everyday step of the way. Sabi natin, step of the way. Ang sabi ng 13:5 ng Hebrew, God, He said, never will leave you, never I will forsake you. In Matthew 28, verse 20, as surely I am with you always to very end of the age. So yan po yung pangako ng Panginoon na gagabay yan tayo hanggang sa the end of the age. Sino itong age na ito?
Yung AIDS ay binigay sa akin. Yung AIDS ay binigay sa iyo. Kagabayan ka. Ang AIDS ay binigay kay Kuya Kaloy ay 66. So yung 20 years after na siya may stroke, ginabayan siya ng Diyos. Nabago direksyon at ang kagandahan, ang buong pamilya niya nakakilala sa Panginoon. Si Marie Chris, yung mga anak niyan, umalis sa San Pablo, ang liliit. Ngayon, instrumentally sa Mindanao. Si Hugay, sino nag-guide doon? Si Lord. Siya yung siya yung nagbigay ng guidance. Kaya napakahalaga, step by step. God will give us protection sa bawat araw. He will not leave us nor forsake us. Sabihin natin, hindi ako pababayaan. Alam ng Diyos, ang laman ng palabigasan mo. Amen? Alam ng Diyos, ang laman ng ATM mo. Alam ng Diyos, ang laman ng bangko mo. Sabi nung isa, Bishop, hindi po alam ng Diyos ang bangko ko. Bakit? Wala po akong bangko. Nung senior ko yun. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon. And why do you pray? Huh? Nangako ang Panginoon, I will not leave you nor forsake you. Even the very age, the end of the age, the promise of God. So, hindi tayo hiwalayin ng Panginoon. Amen? Hanggang sa matapos ang Hagay. Amen? Nakakita na ba tayo ng air condition nakatayo dito? O mamaya may challenge po tayo ngayon. Kasi nandiyan na po yung kumpleto na yung ating pangkesame. Bibili lang tayo ng hollow block. Mamaya, igagayad ko po kayo para tayo ay magsama-sama na huling hirit sa buwan ng Oktubre. Amen? Amen po ba? Para sa ating pong Hagay Project. So, kinausap ko ang komite, si Pastor Ira, Pastor Eli, sabi ko, kasi may nag-send sa akin, bisa pandagdag, 5,000, binigay ko na kay Pastor Conrad. Sabi ko, bumili ka ng bakal. I made you not feeling well. So, this week, magagawa na po yung hawakan ng bakal doon sa hagdanan. Tsaka to. So, makikita natin, step by step. Sabi nga natin, step by step. Every step of our way, guided by the Lord. Kaya sabi natin, guided. Kaya dito, napakahalaga, meron lang po 4 na agent before I close ng guide ng Panginoon. Una, ang Word of God. The accurate measurement to know our destiny no other than the Word of God. Kaya you need to be hunger na lagi magbasa ng Bible. Dahil yan ay mapa. Amen? Huwag tayong gagawa ng desisyon according to your feelings. Amen? Kundi ano sinasabi ng Bible? Ako ba'y magpipray? Hindi. Hindi basa sa mood. Hindi basa sa availability mo. What the Bible say? Pray without ceasing. When you give, it is not according to the money you have. Hindi tayo pwedeng sukatin ng pag-ibigay sa merong pera ka. Sa laki ng pera o liit. What the Bible says, give your tithes to the Lord, the 10th of your income. Merong measurement to guide us. Para doon, matugunan ang pangailangan ng kanyang templo. Napakahalaga nun. Why we attend? Not because of your availability. Attend ako ng Sunday service. No. What the Bible says. Hebrew 10:25, do not forget the habit of meeting together. Amen? Amen po ba? Kaya do not forget. Sabi mo, do not forget. So, ang ibig sabihin, the first agency we need na ginagamit ng Panginoon as guide and guard to everyone, no other than the Word of God. Safety yun. Safety. O si Kuya Ted, safety engineer ka, di ba? O si Kuya Ted, safety engineer. Mahigpit ang safety engineer
Kung kayo under ni Kuya Ted, sabi mo, bossing, ay ang higpit naman. Hindi, safe. Ang iniisip niya, safety ng trabahador. Yung akit ka sa building, wala kang helmet, di ba? Tapos yung shoes mo, kailangan may bakal sa una. Maraming safety measure. Hindi dahil para kay higpitan, kundi para gwardyahan at i-guide ka for your own safety. Kaya pag ikaw ay tulad safety engineer, so talaga susunod ka. Nakuha niyo po ba ako? So ang atin, guidance is the Word of God. Para kang bumili ng gamot, may dosage. May dosage. Iinumin mo 3 times a day. 350 milligram. Ay dahil nagtipid ka, once a day. Hinati mo pa yung 300. Bumalik ka sa doktor. Doktor, ala pagbabago. Ano ba ginawa mo? Sinunod mo ba yung dosage? Yung 300. Hinati ko po para magkasyang 300 maghapon. Mali! 300 kada isang gamot. Amen? So alam nyo ba ako, nagkasugat ako sa paa. Wala nakakaalam, kawila ni Mrs. Umiyak ako. Nabutas. Yung bukong-bukong, lumalalim ang butas. Hiya pa ako sabihin sa doktor. So sinabi ni Mrs. Antimano, siyempre doktor siya, ginaid ako. Ay wala yung doktor, yung nurse. Kinuha na ng picture. Isinom. Sinukat pa. Sabi ng nurse, isesend ko po sa doktor nyo. So pagka-send, nagreseta. Inumin nyo ito ilang beses? 2 beses maghapon. Ang laki. Talaga nabibilaukan ako ay. Wala kang magagawa. Ang problema dito, 70 pesos ang isa. So, sinunod ko. O after 1 week, ay doktor, naghihilom na. O dagdagan natin ng 3 days. Ma'am, 3 days, bumili ka pa. O after 3 days, yung nakamulat, kumlos na. Hindi na kami bate. O diba ngayon, wala na. Ay tingin nyo kaya, kung hindi ko ininom yun, kung hindi ko sinunod, ay biro, pinapasok ng demonyo sa akin, puputuloy na paa mo, ayan, namumula. Ibig sabihin, ikaw maapektuhan. So sa Word of God, pag tayo nagbabasa at may revelation, ang kailangan mo ay saluhin. O sabi mo, saluhin mo lang. Kasi yung iba sinasalag, hindi ako yan. O kaya pag may nabasa, nako, ang ganda nito para sa asawa ko. Sweetheart, basahin mo. Yung pala siya pinabasa, hindi kaya ikaw muna. Nako, niyo mo ba ako? Kaya, ang Word of God, ang ginagawa ng Diyos, 2 Timothy chapter 3 verse 16, tinuturuan tayo, itinutuwid, upang tayo makagawa ng mabuti. Ang Word of God. Masakit. Pag Word of God na. Pero walang magagawa, Kristiyano ka eh. Kailangan Word of God ang magdidesisyon sa iyo. Another agent, the man of God. Ginagamit ng Diyos sa mga lingkod niya. Ginagamit ng Diyos. Wala namang pakialam at wala namang alam ang pastor. No? Naalala ko po nung ako'y na-invite sa Camellia. Isa Sunday service na isang church sa Bacoor. Sabi nung kaibigan ko, Bishop, hindi ka dito magtuturo sa main. Doon sa isang outreach sa Camellia. Wala akong kilala, inhatid lang ako. No ako'y nagpipreach, hanggang sa nung kami itinirit sa, Max Restaurant, sabi nung lalaki, Bishop, ako'y kinikilabutan habang ka nagpipreach. Bakit? Parang ako'y tinuturuan mo. Hindi mo naman ako kilala, di ba? Ay, yun ang salita ng Panginoon. Pero salamat. Sabi ko, yun po maganda sa atin. Kasi minsan, akala natin, pinariringgang tayo. Walang kasi ang pangangaral, walang personalan.
Preaching lang. Amen? Kaya pag narinig mo ang tamang panahon, tamang salita, ang gagawin mo ay hindi salagin. Ang gagawin mo ay saluhin. Anong tamang asal? Akin ito. Lord, ako ito. Hindi misis ko, ako. Hindi mister ko, ako. Tularan natin si Sol, ako mismo. Wag mo, baka nangangampay niya tayo. So, ibig sabihin, ako mismo. Amen? Kaya ang maging attitude natin, pag tayo nagbabasa ng Bible, ito, tingin kayo dito. Read it personally. Sabihin natin, personally. Kaya pag nangangaral ang salita ng Diyos, nagbigay ng advice ang man of God, o tingnan niyo yung babaeng balo na namatay ang asawa. Kinukuha yung kanyang mga anak na pinagkakautangan. Gulo siya, gulantang siya eh. Kasi wala na asawa niya, kukunin pa ang anak. O lumapit siya sa man of God. Sabi ng man of God, wala ba natirang ari-arian sa'yo? Wala. Gagapatak na lang isa. Sige, ganito gawin mo. Manghiram ka ng basyong bote. At pagkatapos, nakapaghiram kayo, magkulong kayo. At habang kayo nakakulong, yung natirang bote, na nalangin sa bote, salinan yung basyong bote. At pag napuno, bayaran mo lahat ang pagkakautang nyo. Alam mo, kakapirantot, kakaunti. Pero sumunod sila sa man of God. Nagkulong, nanghiram ng basyong bote, sinalinan, napuno lahat. Kailan tumigil? Nung wala nang lalagyan. And that is the counsel of the man of God. Hindi lang yon. Maraming bagay sa kasaysayan ng Bible, si Pablo kay Timothy, si Elijah, si Moses, at ang sabi ng Panginoon kay Elijah, kay Joshua, as I was with Moses, I also with you. In-honor ng God kung paano ko sinamahan si Joshua, aba si Moses, yun din ang pagsama ko sa iyo. Sundin mo lang ang mga inutos sa iyo ni Moses. Gawin mo lang yung ginawa ni Moses. Amen? Hello? So kaya meron po tayong mga cell leader, meron tayong youth pastor, young pro, go to them. Huwag mo kayanin, huwag ka mahiya. At yan sila sa akin, ako'y open sa kanila. Kinakausap ko din sila. Another one is family. Another agent for guidance, your family. Yung mga kabataan, i-guide kayo ng tatay at nanay niyo. Amen? Hello? Kaya napakahalaga nun. Then, another one ay ang church. Do you believe that church is praying for you? Many believers praying for you. What happening to me because of the church prayer for me? And what happened to you because somebody praying for you? No si Pedro, as I close, no si Pedro ay nakakulong at haharap siya sa Sanhedrin kinabukasan. Bigla na yanig ang lugar na kanyang kinalalagyan. Gumuho ang pader. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam. Hanggang sa rehas nawasak. Ang ginawa, siya lumaya. At habang siya naglalakad, pumunta sa bahay nila Maria, nakita nila ang believers, siya pala ang ipinagpipray. Amen? Kaya napakahalaga yung agreement and united prayer. And that is the guidance to guard us. The local church, you need to support and you need to love. Kasi ito yung shelter natin spiritually. Kung meron tayong biological family, we have also the spiritual family, your local church. Amen? Amen? At kung saan ka itinanim, manatili ka at doon ka mamumunga. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. At marami nakakapansin. Kasi pinopost natin eh. Sabing ganon, nakakatuwa naman ang pamilya ng Life in Christ.
Ang layo ng church, dinadayo at dumadalo tao. Kasi alam niyo nung araw, when you study the cross-cultural mission, malaking factor ang place na kayo ay nasa city. Madaling puntahan. Pero ngayon ko napatunayan, kahit malayo, pag ang church ay tuturing mong pamilya, kahit malayo, pupuntahan mo. Amen? Yes. The church is not only the place you attend, but you need to engage as a family. The church is not only believing, but we need to belong. Kaya sabi ko sa mga pastor, yan ang pinagpapasalamat ko sa Lord, na kahit malayo, masipag dumalo ang Life in Christ. Bakit? Anong resulta? Nagagabayan tayo. Amen? Kasi hindi mo namimiss yung message. Subuko mo hindi ka dumala ng 4 na linggo, hindi ka na-updated sa message, ano ba nangyayari? Nakuha niyo po ba ako? Kasi kailangan natin na makarinig ng mensahe sapagkat yun ang direksyon ay binibigay ng Diyos sa atin. At doon natin mararanasan, truly, God's promises. God's presence is always available. Kaya sabi nga ng Diyos, as I was with Moses, I also with you. Type ito mayo. In closing, you need to love the Word of God. Mahalin natin basahin ang Biblia. Mahalin natin ang ating pamilya. Mahalin natin ang lingkod ng Diyos. Mahalin natin ang iglesia na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi ito yung mag-guide sa atin spiritually. Our salvation, our maturity. Let us pray. Let us worship God. Shall we sing the song, Give Thanks with a Grateful Heart? And we need to give thanks for the Holy One. Oh, yeah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because it's given. Because it's given. Jesus Christ, His Son. His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Because it's given Jesus Christ, His Son. His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. For the last time, and now, let the weak say, Amen. Ikaw ang manguna sa amin. Inihandog ko po sa iyo ang buong pamilyang ito. Pangunahan mo po kami habang kami naglalakbay. Kung paano ka nagpadala ng haliging apoy at haliging ulap, in any way, sa anumang kaparaanan, do it to us, Lord. Bilang proteksyon sa amin sa buong sambahayan. Salamat, Panginoon,
Sa iyo ang papuri, pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.